May nagkasabi naman na siya hindi tao, siya ay purong Diyos. May nagkasabi na siya ay ikalawang persona. No, mayroong sabi na tatlong persona, dalawang persona. So, ating pong pag-aaralan unti-unti ang mga bagay na ito, mga kapatid. Anumang pag-aaral, anumang pagsasaliksik ay hindi po ito sapat, mga kapatid. Amen? Sapagkat theology means to study God. At paano mo pag-aaralan ng Diyos? Di ba? Ano ba ang pag-aaralan natin sa Diyos? Diyos yan. At siya ay nakatira, nananahan, sabi ng Biblia, sa eternidad. Amen? So, paano mo pag-aaralan ang Diyos since God from the beginning has revealed Himself? Kanino? Sa Kanya lamang banal. To His own. And He wants to reveal Himself sa bawat isa sa atin, mga kapatid. God hide Himself in simplicity and revealed in the same way. So mga kapatid, sabi ng Matthew chapter 11, verse 25, nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Amen po ba? To search and to study is not good enough. Dahil anumang pagsusunog ng kilay ng isang tao, ang lahat ay nagsisimula sa isang personal na pagpapahayag ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 16, one time, tinanong ng ating Panginoon ang kanyang alagad. Sabi ng Panginoon sa kanyang alagad, sa verse 13, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea na Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, anong baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Verse 14, at kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremiah, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, tatapat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Kung sino siya? At sumagot si Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo. Amen? Ano ang ibig sabihin ng Kristo? Messiah means the great Redeemer of Israel. The great Redeemer of Israel. Messiah sa Hebreo, Christ sa Greek word means the anointed one. Tinahanan ng Diyos. Pinahiran ng Diyos. The great Redeemer of Israel. Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo. Ang anak ng Diyos na buhay. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Godhead ang pinag-uusapan dito, mga kapatid.
Kanino tumahan ang eternal spirit? Doon sa anak ng Diyos na buhay. At ang eternal spirit ay manahan sa anak ng Diyos na buhay, at sinabi niya, ikaw ang Kristo. Ikaw ang Misaya. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo. To know who is God, hindi ito kayang ipahayag ng tao lang, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, hindi ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Maliban ang Diyos ang magbukas at maghayag sa iyo, hindi mo mauunawa kung sino siya. Amen? Wala pong ligtas na hindi kilala ang kanyang tagapagligtas. Tandaan niyo po, mga kapatid. To receive salvation is to know your Savior. Hindi mo maaari na ikaw ay ligtas tapos hindi mo kilala ang tagapagligtas mo. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Panahon na dapat maging consistent tayo sa tamang pagkaunawa sa ating Panginoon. So, mga kapatid, ang pagkaunawa sa kanyang kapahayagan ay napakahalaga, sapagkat kapag ang Panginoon ay hindi naghahayag sa atin, dito po nagkakaroon ng marami at iba-ibang mga interpretasyon. Amen po ba? Iba-ibang mga interpretasyon. At isa po sa nakakatakot at ipinagbilin po ng Biblia sa 2 Peter, mga kapatid, chapter 1, verse 19, sabi po dito, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang iyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Naggaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Verse 20, na maalaman mo na, ito ang ating dapat ingatan, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Isa po sa dapat ingatan ng tao ay yung private interpretation. Di ba? Yung misinterpretation, misapplying, misquoting ng salita ng Panginoon. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos, na nangaudyukan ng Espiritu Santo. So, ang Diyos lang ang tanging may kakayahan na i-interpret at ihayag ang kanyang mga salita, mga kapatid. Hindi dapat mangangahas ang sinuman na magkaroon ng sariling pagpapaliwanag sa salita ng ating Panginoon. Dahil may danger po, mga kapatid. Ang payo ko, mga kapatid, kung hindi mo naintindihan ang salita, huwag mo na lang itong susubukan na ipaliwanag. Mas maigi pang umamin na hindi ko ito alam. Diba? Hindi tayo mapapahiya doon, mga kapatid. Mas maigi pang umamin dahil kapag ang isang bagay ay hindi mo naiintindihan at pinilit mo na ito ay ipaliwanag, mas lalong lalaki ang diferensya. Mas lalong lalaki ang diferensya, mga kapatid. So, mga anak ng Diyos, ang salita ng ating Panginoon ay napakahalaga, ang kapahayagan ni Kristo. Sapagkat sabi ng Colossians chapter 2, Colossians chapter 2, mga kapatid, sabi sa verse 3,
in whom are hid all treasures of wisdom and knowledge. Kay Kristo nakatago ang lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Alam niyo po, ang pag-share ng salita ng Diyos ay napaka-komplikado, mga kapatid. Sabi nga ng James, mga kapatid, huwag maging guro ang marami sa inyo. Dahil kapag tayo ay nagkamali, mas malaki ang hatol sa atin. Mas malaki ang parusa sa atin. Kaya nga, napakahalaga na ang isang bagay ay hayag sa atin, mga kapatid. At ito ay ating lubos na nauunawa. Upang sa gayon, ay hindi tayo magkamali ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga ang bilin po ng Biblia, ang sinumang nakatayo ay mag-ingat baka mabuwal. Di ba? Pag sinabi mo, napakalalim ko na, mababaw pa yan. Marami na akong alam, wala pang alam yan. Ang tunay na may alam, hindi siya nagsasabing may alam siya. Ang tunay na may malalim na kapahayagan, hindi yan nagsasabi na may malalim siyang kapahayagan. Alam nyo, ang dagat na malalim, tahimik yan. Pero ang dagat na mababaw, maingay. Di ba? Maingay. At kadalasan, mga anak ng Diyos, ang mga tao na wala pa naman talagang alam sa salita, yun yung maiingay. Pero yung mga anak ng Diyos na mayroon ng mga karasan sa kanyang salita, yun yung mas tahimik. Tingnan niyo yung truck, mga kapatid, pag wala pang laman at dumaan sa lubak, maingay. Di ba? Pero kapag yung truck na yan ay may laman na at puno na siya ng laman, pag dumaan doon sa lubak, tahimik na. So mas mainam, mga kapatid, na ang mga anak ng Diyos ay maging simple. Di ba? Maging simple. Alam niyo po, ang doktrina ay napakahalaga. Pero alam niyo ba, mga anak ng Diyos, ang doktrina, kung hindi niyo ito maiingatan, ito ay magiging dahilan para ikaw ay maging palalo. Kung ang pag-aaral ng doctrine ay hindi ito dumating sa iyo by revelation, kundi ito ay dumating by knowledge lang, ano yun? O information na tinatawag, ito ay magiging head knowledge lang sa tao. Magiging head knowledge lang yan, mga kapatid. So, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 8, mga kaunak ng Diyos, bilang paalaala, 1 Corinthians chapter 8, sabi po sa verse 1, ngayon tungkol sa mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo. Huwag niyo nawang hayaan na ang mga doktrina ay dumating lang by information. By knowledge lang. O ito ay maging head knowledge, intellectual knowledge. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 13, tignan niyo po, mga kapatid, verse 2, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries. Pwede ko lang maunawaan ng tao ang lahat ng mga mystery. Ang lahat ng mga hiwaga by knowledge, by information. 70 week of Daniel, pwede mo itong maunawa by knowledge, by information. Lahat ng mga mystery ay pwede mo itong maintindihan. In all knowledge, and do I have all faith, so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Mga anak ng Diyos, ang sabi po ng message ni Brother Branham, the true revelation is love. Amen? Ang tunay na kapahayagan ay
naghahatid sa tao sa pag-ibig. Ang tunay na